Samantala, epektibo na ngayong araw ang fishing ban ng Pilipinas at China sa Bajo de Masinloc. Kasabay naman ng fishing ban ang pagdaong sa Subic Bay ng isang attack submarine ng Amerika. Saksi si Cedric Castillo. Kung natapos lang ang pagkukumpuni sa kanilang bangka, natuloy raw sana ang paglalayag ngayong hapon ng mga mangingisdang ito papuntang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pero tuloy pa rin daw ang biyahe nila roon sa susunod na linggo kahit pa epektibo na ngayon ang fishing ban doon ng China at Pilipinas. Pag mag-fishing ka kasi doon, kung talagang ihanap mo lang yung isda, kakapit ka lang sa bato, paikutan ka ng isda. Ipatutubad ang fishing ban ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at isang nautical mile mula sa paligid nito sa loob ng 2 buwan. Mas maikli sa ban ng China na aabot hanggang August 1. Medyo maraming extraction activities doon. So marami ng huling isda. Pagkatapos meron pang coral degradation na nangyayari at meron pang trawling activities. So sa tingin namin, magandang saraduhan muna yung lugar para at i-assess natin kung nararapat pa bang mangisda ng tuloy-tuloy dun sa lugar na yun. Tila tiyempo naman sa paglulunsad ng fishing ban ng Pilipinas at China ang pagdaong sa Subic ng USS North Carolina, isang attack submarine ng US Navy. Pero regular na pagbisita raw ito at wala umanong kinalaman sa issue ng agawan sa Bajo de Masinloc. It's a routine sort of thing that they do all over the world kasi siyempre nakadeploy sila. Like this submarine I think is deployed in the Pacific, no? I think, for replenishment of supplies, for R&R. Kinondi na naman ang grupong bayan ng pagdaong ng submarine dahil posible umanong makasama pa ito sa sitwasyon imbes na makatulong. Mula rito sa Iba, Zambales, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.